Hello everyone, good morning po sa inyo lahat. Nandito ako sa labas ng bahay. Ang oras ay mag-11 na ng tanghali at tingnan nyo naman ang init. Ayan ang daming purong kahoy kaya lang talagang hindi kaya yung init. So lumabas muna ako dahil yung bahay ni nanay ay parang pugon. Parang pugon sa init. At tingnan nyo naman sunog na si Inday. At ngayong araw, ito yung last day natin dito dahil maya-maya ng konti aalis na ako pa uwi ng Manila doon sa aking pamilya. Kanina umaga, maaga tayo nagising para magtrabaho muna bago naman tayo umalis. Nakapagwalis ako ng buong paligid para mabawasan ang trabaho ni nanay. At syempre, nagpaligo na rin tayo ng aso at kung ano-ano pa. At yun nga, nag-impake na ako ng gamit at si nanay naman busy kanina na mag-impake ng mga bibit-bitin ko papunta ng Manila para sa aking mga kapatid at para sa aking pamilya. So ayun na nga, medyo mahaba-haba yung ating bakasyon ngayon. Mag-iisang buwan ako dito at nag-enjoy naman talaga ako. At syempre, bukod sa ating pag-enjoy, isa sa natutunan ko pagka ganitong summer, magbit-bit ka rin ng jacket or sweater para paglalabas ka ng bahay, hindi talaga masunog yung balat mo. Isa lang yung dala ko, kaya lang, hindi ako nagsuot ng jacket araw-araw, lalo na pumupunta sa bukid. So, ayan, okay lang yan, ilang araw lang yan, babalik na naman yung ating dating kulay. Ayan, sa haba ng pag-stay natin dito, napakarami kong bagay na natutunan. Isa na dyan yung kung paano magwalis ng hindi pa alikabok. Kasi pag nagwawalis ako, galit na yung nanay ko kasi sobrang alikabok. Sabi niya, magwalis ka ng walang alikabok. So, ang tagal kong pre-practice yun. Joke lang yan. Isa lang yan sa mga bagay na natutunan natin. Ayan, ang nanay ko doon tulog, napagod yata sa paghahanda ng mga bitbitin ko. At nagluto kasi kanina bago natulog. So, ayan, nakapaghugas na rin naman ako ng plato. Okay na lahat yung aking bibitbitin. At ang oras lang naman ay 11 na, maaga-aga pa naman. Mamayang after lunch pa ako aalis. Relax muna ako, maya-maya ng konti ay maliligo na ako, magbibihis na at maghahanda na para sa aking pag-alis. So, mamaya-maya ng konti ay bibiyahin na naman tayo ng medyo mahaba-haba ng konti. Bukas na ako makakarating ng Manila, ng Quezon City sa mga kapatid ko. Ayan. Isa sa napansin ko ay medyo nadagdagan tayo ng timbang. Konti lang naman, pero ayos lang yan. Siguro dahil dun sa ating mga iniinom na mga malalamig. Dahil pag nandito ka talaga manunoy talaga yung lalamunan mo. So gusto mo talaga inom ng inom. Okay lang yan. Bawiin na lang natin magbawas ng timbang pagdating ko doon sa amin. Ayan. At ayan ang paligid dito, napakatahimik ngayon. Hindi ko alam, ngayon ay Sabado, pero grabe ang tahimik. Dito yung bahay na walang tao. Ayan, as in saradong-sarado yan. Ayan ang paligid. Ayan ang ating blue sky. Ayan. Ayan, kuhanan ulit natin. Ito yung mamimiss natin pagbalik natin doon. Kulang-kulang isang buwan kasi ako dito. Pero after, sana makabalik ako dito after 15 days kasi meron pa akong kailangang gawin. Ayan, sa pag-stay ko dito ng halos isang buwan ay napakarami kong accomplishment. Marami akong nagawa, marami akong natapos. Yung project ko na ipinunta dito ay, ayan, awa ng Diyos naman nagawa natin. Masaya tayong babalik doon. Pag lagi kang tama ay talagang lahat ng bagay ay magiging maayos. Ipaulit mo to Saka kakalipso balik ni ate mo. May anong maiiwan? Sandali lang naman. Stop over kami dito para maghapunan. Pero hindi ako kakain kasi busog pa ako.
Yan, pangalawang stopover na to. Ayan, nandito kami sa may Pink Pantry. Dito talaga sila nag-stopover. Parang ito yung pinaka ano nila, kantin nila ng mga bus na to. Pink Pantry. Ayan, kabisado ko na tong lugar na to sa kabalik-balik natin dito sa Isabela. Ewan ko kung anong Isabela pa ba to o ano. Ayaw kumain.